So dito tayo sa conversation in the plain style. Hindi nga natin matatapos to kasi medyo mahaba pa to eh. Kasi pag bibilisan ko to, dire-diretso, medyo hindi maintindihan. So, questions in the plain style generally omit the particle ka, switch denotes questions, and end with the right intonation. Such as no mo. So, pag yung pag yung tanong naka-plain style siya, so tatanggalin na yung ka. Lagyan mo lang siya ng question mark, no? Then, rising intonation. Ilagyan na yung polite at saka na polite, no? For example, sa polite, no? So, pupunta ka ba bukas sa Tokyo? Pupunta ka ba bukas sa Tokyo? So, hasta Tokyo ikimasu ka? So, hai ikimasu. So, opo, pupunta po. No? Pag hindi. So, iye, ikimasen. Or no, hindi po. Pag naka-plain style pala, pag naka-plain style pala yung tanong, yung ka pala hindi na kailangan, tatanggalin na pala yan. No? Sa plain style na ikimasu, so pag yung tanong is naka-plain style, so kailangan mo siya lagyan ng question mark. No? Okay. Then, rising intonation. Kasi iba yung intonation doon sa naka-polite. Yung intonation din sa polite eh. So, hasta Tokyo ikimasu ka? Yung sa isa. So, hasta Tokyo iku? Tokyo iku? Paano yung rising intonation? Pag sasagot ka, so, pababa na. Yung tanong lang pa, rising intonation. Pero pag sasagot ka, so, pababa na. Iku. Oo, pupunta. No? Pag iye, so, ikenay. No, hindi. No, hindi ako pupunta. No? So, plain style pala ng yes, yun yung iye, yun sana. Binasa natin kanina. Saan mo yun? Andito wala. Yung so yung yes. So, uninformal equivalent of hi. Yun yung plain style ng ng hi. Yung isa naman. Yung no. So, uninformal equivalent of i. Isang example pa dun sa yung naka-interrogative. Tanong na with interrogative. Ano po ang ginagawa mo? No? So, ngayon. So, ima, so nani shitemasu ka? So, nag-aaral po ng Nihongo. So, ima, so Nihongo, benkyou shitemasu. Okay. Ito, tanong naman siya na with interrogative. So, pag naka-plain style siya, so tatanggalin mo na yung ka. So, plain style ng imas, so eri. Then, may question mark. Ima, nanisteru? Nanisteru? So, naka-ano din, ero dito. So, ima, Nihongo, benkyou. So, nag-aaral ng Nihongo. No? So, yun yung yun sa verb. So, dito naman tayo sa na-adjective. So, in noun, an adjective which is a plain form of this is omitted.
In an answer in the affirmative, ending the sentence with the good chance tsura. You can either omit the or add some sentence final particle to soften the tone of the sentence. So women seldom use the. So yung plain form ng noun na saka na adjective is nakada. Pero pag nagtatanong ka, so tatanggalin na to, no? Yung da na yan. Lagyan na yan. Yung polite form. At saka yung plain form. Kaya nang tanong na, Nihongo wa taihen? Taihen desu ka? So, Nihongo wa taihen desu ka? So, mahirap po ba? Mahirap po ba ang Nihongo? Oo, mahirap. Opo, mahirap kasi naka-polite pala ito. So, hai, so taihen desu. So, iye, so taihen ja arimasen. Or no, hindi po mahirap. No? Pag naka-plain form ka pala, no? Tatanggalin na pala to. Wala na yung part niya, no? Yan. Maglagay ka nga lang ng ng question mark, no? So, Nihongo wa taihen? Mahirap ba Nihongo? Nihongo wa taihen? Yan. Paragan lang. Kunbang hima? Na adjective, no? Yung hima. Pag sasagot ka ng yes, then lalaki ka, iba yung sagot ng lalaki, no? So, iba din yung sagot ng babae. Yung sa pagdating sa yes. So, taihen. So, taihen da. Tatlo to eh, no? Ayun na. Hima. Hima da. Hima da yo. So, tatlo, no? So, taihen da yo. Yung meaning ng tatlo na yan, isa lang. Oo, mahirap. Ganon din sa dalawa, no? Same lang na meaning. Yung yung sagot na to, hima da, at saka hima da yo, isa lang yung ibig niya sabihin, ito lang. No? Oo, free ako ngayong gabi. So, kung magkapareha lang yung tatlo, so yung pinagkaiba na, no? Tatlo na to. Magkapareha lang sa Tagalog tingnan or sa English. Pero magkaiba pala, no? Yung taihen, so normal lang yung tono ng salita mo, yung intonation. Yung yung tono ng salita mo normal lang. Oh, mahirap. Ganun lang, no? Pag may da siya, no? So in an answer in the affirmative, pag yung sagot mo is naka-yes, yung affirmative, then yung dulo is naka-da, and then the sentence with da, so ano yung ibig sabihin? Yung meaning, no? Pag naka-da siya. So, kudsans churap. Nakano siya? Nakano? Kudsans churap. Pag sa Tagalog, isa lang yung meaning niya, pero pag babasahin mo yan sa Japanese, ito yung meaning eh. Medyo rough yung salita. No? Yan sa naman, yan sa isa naman, taihen da yo. So mag-ano ka lang, you can either omit da, so pwedeng kulang da, nakaganyan lang, or add some sentence final particle to soften the tone of the sentence. Yung tinutukoy na particle dyan is yung you. No? Gamit ng you dyan, soften the tone of the sentence, no? Yun yung gamit ng yun, no? Kasi ito medyo rough siya, so to soften the tone of the sentence, so kailangan kang maglagay ng iyo, no?
Yun yung gamit ng yun, no? So, yung patunay na ito ngayon tinutukoy niya, yung yo, so, in the tone of the sentence, no? So, hindi nilagay yung yo dyan, eh. Ayan. Basahin natin, na yun yung tinutukoy niya. Okay. Yung sa volitional. Ano yun? Ano yung particle yun, no? Yan. Yan. Kung ano yung gamit ng particle yun na sinasabi dito, no? Klaro lang to na ito yung tinutukoy niya, no? So the particle yo is often at the end of the sentence, no? Anong gamit niya? To soften the tone. So yun talaga yung gamit niya, no? Yung yo. To soften the tone of the sentence, no? So yun yung ano dito sa lalaki. Pag babae ka naman, so pag babae naman din, sa sagot ng yes, may sinasabi dito eh. So women seldom use the. Napaka seldom lang na yung babae gumagamit ng the. Kasi yung madalas, no? Wala talagang the pag babae ka. No? Wala yan. Yun, no? So may gumagamit man ng the, babae, napaka ano lang. Kumaga sa 100%, 1% lang. Kasi yung the kasi panlalaki lang kasi yan. No? So dalawang pagbabae, no? So ito lang. Yung tahin nyo. Parang nan. Hima yo. So yun yung ano sa babae. Yung book pala na to galing sa Japan nila yung book na to. Minano ni Hongo. So yung sabi ng libro, no? So pag ano naman, pag iye naman, no, hindi mahirap. So taihen janai. Taihen janai. So pag iye, pag nakano ka, no? So lalaki at saka babae na yung gagamit doon. No? So pag nakaiye. So no, I am not. So lalaki at saka babae na. Sa yes lang, babantayan. No? Kasi walang da pag babae ka. Panlalaki lang kasi ni. So women seldom is da. Kaya't walang da. No? So yan yung ano din sana sa adjective. Ilagay natin yung adjective. So walang adjective, no? Pero ilagay pa rin natin kahit wala. Kasi kasama to. So for example, no? Yung sa polite. So Tanaka-san wa isugashi desu ka? Busy po ba si Mr. Tanaka? So, hi, isugashi desu. So, opo, busy po. So, iye, isugashi kunai desu. Or no, hindi po busy. No? Yung sampling style niya, tatanggalin niyo yung disk ka, no? Nakaganyan lang. So, Tanaka-san wa isugashi? Busy ba si Mr. Tanaka? No?
Ilagay pag lalaki. Yung if yes. No? So, busy. Yan. Kanina nakaganito lang. Isugashi. Isugashi da. Isugashi da yo. No? Yan yung ano, no? Kanina sa na adjective. Yung tanong dito, so saan nanggagaling yung da, no? Yung sa na adjective, saan nanggagaling yung da? So dito yung nanggaling sa taas. Suki desu, no? Yan. Somo ga suki desu. Somo ga suki da, no? Yan. May da, no? Kailang ay adjective yung ano, pinag-usapan natin yan dito, no? Pag ay adjective, pag naka-plain form, isugashi desu, isugashi lang. So walang da, no? So walang da sa ay adjective, no? So pag ay adjective, so wala to. Kasi yung da, pang na-adjective lang, no? Yung da na to, no? Yung sinasabi dun sa baba. Yung da na yan. So dito yung siya galing sa taas, nakada. Pag ay adjective, so walang da, no? So dalawa lang. Kaya lang, pag lalaki yung sasagot, no? So walang pag ano pala, pag adjective, din yung yo lang, pambabae lang yun, no? Pag babae ka, no? Pag babae ka, so adjective, din yung yo. Pag lalaki ka, so may da, no? Pag ay adjective, yo lang, pambabae lang yun. Yung pambabae yung sagot natin, no? Ibig sabihin, isa lang talaga pag lalaki. Isugashi. Pag babae ka naman, oo, busy. Dalawa. Isugashi. So, isugashi yo. Yung adjective yo, pambabae, no? Yung adjective yo. Kasi pag lalaki, pag mag-yo ka, may da. Kaya lang, walang dato, no? Kasi ay adjective, so babae yung gagamitin, no? So, yun yung sa yes. Pag no naman, so lalaki at saka babae na yung gagamit dito. Isugashi kunai. No. Hindi siya busy. Busy ba si Mr. Tanaka? No, hindi siya busy. Isugashi kunai. So, yun yung sa ay adjective. So, dito tayo sa 3. So, in the plain style, certain particles are often omitted if the meaning of the sentence is evident from the context. So, pag naka-plain style yung sentence mo, no? So, certain particles, so tatanggalin na. Hindi sinabi lahat, no? Hindi sinabi na all particles, kundi certain particles lang. So, apat yung pwede mong tanggalin. Yung o, e, wa, pati yung ga. Ito yung particles na pwede mong tanggalin. No? So, for example, no? Marami na tabiri. Kakain ka ba na Kakain ka ba ng ramen? So, since naka-plain style yung tanong, no? Madalas, tinatanggal yung o. Wala na yun, no? So, ramen tabiri. Nakaganyan yung ramen tabiri. Ganun din dun sa tanong na naka-interrogative. So, nani yung tabiri? Ay, yun lang. Ibang word na lang. Nani story? Ano yung gagawin mo?
Since naka-plain style yung yung verb, no? So tanggalin mo yung o. Pag hapon yung magsasalita diyan, so hindi na nababanggit yung o diyan eh. No? Nanisuri? Maraming tabiri? So ganun din yung sagot niya. Pero hindi naman mali pag andun yung o, no? Pero madalas tinatanggal na yan kasi understood na ito yung gusto niya sabihin, no? Oo, kakain. Ramen, tabiri. Nakaganyan. Pwede din ganito. Ramen, tabiri. Oo, kakain ako ng ramen. Pag nakahiye. So, ramen, tabinay. Wala yung ano. No. Hindi ako kakain. So, na ramen. No. Yeah. So, nani suru? So, Nihongo, bigisuri. So, mag-aaral, ako ng Nihongo. No? So, marami pa no? Hindi ito matatapos ngayon. Kasi may sinasabi pa rin sa baba. No? So, ipagpatuloy na siguro natin ito bukas kasi hindi dito matatapos. No? Medyo mahaba pa ito na discussion. I-send ko na lang dito. Isa lang pala yung assignment natin. Sa ano lang. Yung sa 19. Ano pala? Nasagot na pala. Wala tayong assignment kasi hindi natapos yung 20. No? So, ipagpatuloy ko na lang ito bukas kasi medyo mahaba pa na discussion yan. So, since time na rin, mag-ratings na lang din tayo. So, dumagit ako sa mas taos ka rin sa modesta. So, mataas na maraming salamat po. So, ingat po. Bye-bye po. Mataas na. Ay, mataas na.